Hello po. Just sharing our thought, yung naiisip natin, ano, with regards dyan sa katatapos na uh, INC Peace Rally. Ngayon, tinatanong ko yung sarili ko, talaga bang weak si President PBBM? Tulad ng sinasabi ni former President Duterte. So, yan ang naiisip natin, ano? Okay. As if tama. As if tama itong si former President Duterte. Kasi as if natakot siya dito sa INC Peace Rally. Bagamat kung titignan mo rin talaga itong sinasabing INC Peace Rally, questionable din kung ito ba talaga ay para sa kapayapaan o para sa political maneuver. Okay, ito, kung tignan mo yung speech ni Congressman Marcolita. So, talagang no doubt, it's a political ang content ay politics, no doubt about that. Ayan. Kaya peace rally, for me, hindi peace rally, kundi it's a political rally. Okay, so anyway, opinion lang naman natin yan, no? But then, tignan ninyo para you can give your own opinion. Okay, going back to the president na sinasabi ng ating sinasabi ng ating former president na big leader na nag-agree na yun tayo, ano, in some degree nag-agree na tayo kay Juan, although talagang sinusuportahan natin ang itong president dahil wala na, kung hindi mo susuportahan, what will happen to the country? Hindi ko siya ibinoto, but then siya ay nakaupo bilang presidente. So, I give my full support. Hindi ako maniniwala doon na dapat siyang mag-resign pagkatapos the vice president will take over. Sinisirte yung mga Duterte, pag nag-file ka ng candidacy as a president, you have to be the president. Pag nag-file ka ng certificate of candidate for vice president, dapat ikaw ay vice president until your term expires. Okay, pag mag-expire na yung term ninyo, so that's the time, ano? Okay. Ngayon, naiintriga lang ako dito sa presidente. So imagine, tinatawag kang weak, tinatawag kang adik, tinatawag kang bangag, tinatawag kang whatever name callings na hindi maganda. Yet, as if walang response. Okay? In fairness naman, I agree with some of his policies. Like for example, dyan sa West Philippines, agree tayo dyan sa policy ng ating presidente dahil ina-assert niya yung ownership ng Pilipinas dyan sa West Philippine Sea. For me, that is correct. One more thing is that mayroon tayong international backup o mayroon tayong documentary backup. Yan yung Hague Decision
with regard dyan sa West Philippine Sea. Pinapaboran tayo, hindi ang China. So that's correct. Ngayon, with this happenings naman with regard sa mga Dutertes, very intriguing, very questionable, ano. So imagine, tinawag ka ng ganyan, yet wala kang strong response. Now, sana para magkaroon ng strong response, huwag mong pigilan yung impeachment case against sa against dyan sa Vice President. Imagine, mayroon based on this Quadcom hearings, marami na yung facts na na-establish. So, it's clear na talagang talagang deserve ng Vice President yung impeachment case. Ngayon, sa pagkakalam ko, hindi naman ibig sabihin na matatalo siya, no? It's either pwede rin niya, baka maganda rin ang depensa nila, so hindi siya mai-impeach. O kung talagang mapatunayan, ma-impeach siya. O baka mapatunayan na talagang hindi naman niya ginawa yung mga na divulge during the Quadcom hearing, then hindi rin siya ma-impeach. That's what I know, no? Parang trial. Sa trial, either manalo ka o either matalo ka. So yan ang ating pananaw, ano. Okay, just sharing, ano. Hopefully maisip din ng ating presidente. Sa world history, sa modern times, may dalawang leader na talagang matindi ang kanilang hawak sa bansa nila. Siyempre, walang iba dyan kung si Adolf Hitler at saka si Joseph Stalin. Okay, so imagine itong si Adolf Hitler, anong natawag sa kanya noon na chancellor. He became chancellor. But then in 1933, he turned himself into a dictator. No, Führer. Yun ang term of German language, ano? Okay, ganun din itong si Joseph Stalin. Actually, si Joseph Stalin ang naging successor ni Vladimir Lenin, yung unang pinuno ng communist sa Russia. Although, ayaw daw ni Lenin na siyang magiging successor niya because Joseph Stalin, according to him, was very ruthless person. Kaya lang, siyempre may sakit na itong si Vladimir Lenin. So, siguro yung mga communication and so on, hindi na niya magawa. Kaya naging niya, no? Okay. Ngayon, ang common facts about these two person ay ito. Sana the president will learn, mag-gets niya yung puntos. Si Hitler at saka Stalin, iniisip lang ng kanilang mga tauhan na sila ay alisin sa pwesto. Patay na sila. Okay, so in other words, hindi mo sila pwedeng ma-criticize openly, kahit na very slight thing, hindi pwede yan na para silang kinukontra. Sila malalaman nila na lang nila sila ay naipit
itapon kung saan-saan, ano, life list. So, ganon ang karakter ng mga leader na ito. Hindi naman ibig sabihin na gayahin mo si Hitler at saka si Stalin kasi very pa naman yung ginawa nila. Very heinous naman, ano. Masyado naman, sobra naman yung ginawa nila. But then, the fact is that sana kung may mga tao na parang talagang kinokontra ka, you have to face them squarely. Tatayo ka in such a way na dapat i-preserve mo yung iyong authority. Okay? Ngayon, pinipigilan mo yung impeachment. Then, papilapon, mamamayag pagpayang mga Duterte, hindi ka titigilan ng mga yan. Okay? Until such time na mawawala ka sa Kristo. Okay? Marami kami mga Pilipino na we may not like you dahil nga ikaw ay president. But then, ayaw naman namin na ikaw ay papalitan ni Vice President na mas grabe. Mas grabing manakpak ng tao. Pagbalik nila, may God grant us mercy. Grabe yung mga mangyayari sa palagay ko. Kaya, it's not yet late. Labanan natin itong mga Duterte. Mr. President, if you face them, kaming mga majority of Filipinos will stand behind you because you are the president. Hindi pwede na ang vice president ay magiging president. O vice versa. Hindi namin gusto na ikaw ay maging vice president na lang because you are the president. Your term is until 2028 and so is the term of the vice president. So, ganon yon, ano? Ulitin ko, Mr. President, we support yon. So, yan. So, muli, thank you. Sana i-like at subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.